Dumating po ang pinaka matinding trials po sa aming buhay, year 2019 po. I gave birth via cesarean section, October 2018 po. And at that time po, nananalangin po kami sa mahal na Panginoong Sus, pero hindi na po kami nakakadalo ng aking beloved husband po sa banal na gawain. Unti-unti po, nanlamig po kami. Naging gestational diabetic po ako niyan, kaya pinaalagaan pa po ako sa OB. Pero ganun pa man po, naging cesarean pa rin po ako. Pero pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Sus sa tuloy na paggabay po niya. Until such time na babalik na po dapat ako sa pagtuturo, tapos na po yung aking maternity leave, then po, panay-panay na po yung pagsakit ng aking tiyan. Nung una po, akala po namin acid reflux lang, pero madalas na po akong madalas sa emergency room. Kaya po nagsuggest po yung surgeon na ipa-ano po ako, ipa full abdomen ultrasound po ako. At tumabas po sa test niya na nagkaroon po ako ng gallstones po. Pinong-pino po yung mga gallstones, para lang po siyang sand. Pero pag ano daw po yun, bumagsak sa bile duct, magiging delikado raw po yung buhay ko. Kaya po, nagsuggest po sila na kailangan pong operahan po ako. March 2019 po, nananalangin po ako sa mahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoong Sus, humingi po ka na kapatawaran sa Kanya, unang-una po sa lahat. Pero hindi pa rin po kami dumali po niyan, despite na ganyan na po yung problema ang kinakaharap po namin. March 2019 po, inoperahan po ako. Lap chole po yung tawag. Meron po kong 4 na butas sa aking tiyan. At napag-alaman po dyan na chronic na rin po yung aking gallbladder. So tinanggal na rin po nila yan. After 2 days po, nagkaroon po ng komplikasyon. Sumasakit po ulit yung tiyan ko. Tapos nagtataka po sila bakit po sumasakit ulit yung tiyan ko. Natanggal na nga po yung gallstones, pati po yung gallbladder ko. Nagkaroon na po pala ng pasintabi po sa mga kumakain po. Nagkaroon na po pala ng nana yung aking bituka po. Tapos po, kailangan po yung tanggalin. Nagdelikado na po yung buhay ko niyan. After po niyan, nanghina na po ako. Tapos po, bumilis po yung tibok ng puso ko. Yung BP ko po, ano na lang siya, over 50 na lang po siya. Wala po siyang numerator po. Talagang over 50 na lang po siya. So, at that time po, nananalangin po ako sa mahal na Panginoong Diyos kasi hindi na po ako makahinga. Nag-aagaw buhay na po ako. Tapos yung beloved husband ko po, nakita ko umiyak na po siya. Nanikluhod po siya sa mahal na Panginoong Isus. Tapos nawala na po ako ng malay. Ayon po sa mga kwento po ng aking mga beloved relatives po, beloved family po. Sabi po nila, nilagyan na po ako ng central line sa leg po. Kasi lahat po ng veins ko nagputukan na po. Hindi na po makapasok yung mga medication po na binibigay po sa akin. Tapos po, nag-flatline na rin po ako. Pagkagising ko po, pinuri ko po kaagad ang mahal na Panginoong Yesus. Kasi po kung tutuusin po, kundi po dahil sa mahal na Panginoong Yesus, wala na po ako ngayon sa inyong harapan. Pagkagising ko po niyan, puro na po stapler po yung tiyan ko. Kailangan po nila akong operahan ulit kasi nga po, ganun po yung nangyari sa akin. Open colon na po siya, binuksan po yung tiyan. Pagkagising ko po, puro stapler na po yung tiyan ko. Tapos may colostomy bag na din po ako. After 2 weeks po, nagkaroon po ng komplikasyon po ulit yan. Kasi nga po, malapit po yung colostomy bag dun po sa butas. So, nung dumating po yung consultant, sabi po niya, para po yung damit, pag hindi po tinahi, mapupunit po yan ng dire-diretsyo. Nalangin po ulit kami sa mahal na Panginoong Yesus. Mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng buhay. Gusto ko pong makapanumbalik sa inyong banal na sambahan, mahal na Panginoon. Pero tunay po talaga ang mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po na ating minamahal-galang na pastor, ako po'y muling binigyan niya ng panibagong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus. Pagising ko po niyan, puro na po tahi yung tiyan ko. 1 inch po yan na may nakapaloob po sa tube na talagang ang haba po niyan. Tapos nakakalostomy bag pa rin po ako. Sa ganang akin, gusto ko na pong mag-give up kasi napakasakit po niyan. Pero lagi pong pinapatatag, pinapalakas ng mahal na Panginoong Yesus ang aking palataya po talaga sa Kanya na wag akong bumitaw. Nag-stay po ako dyan po sa Mang Rodriguez po, sa ICU po nila. A month and a half po.
Yung mga kasama ko po sa hospital, talaga pong unti-unti na po sila binabawian po ng buhay. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Isus. Ako patuloy niya binibigyan ng panibagong buhay. After a month po and a successful colonogram, finally po naibalik na po nila yung bituka ko sa loob. Tinanggal na rin po nila yung colostomy bag ko. After po niyan, payat na payat po ako, hukot na hukot. Yung buhok ko po, nalaglagas po yan, halos makalbo po ako. Pero nasandayan po niyan, umattend po ako kami sa ating binamahal na gawain po sa Antipolo Outreach po. Tunay na masayang-masaya po ang aming puso. Glory to Kahit God. hindi po ako makalakad nang walang alalay. Glory, hallelujah. Open arms po, tinanggap po ako ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Patutusin, sino naman po ba ako sa kanyang banal na harapan? Pero maraming salamat po, mahal na Panginoong Yesus, sa patuloy niyong paggabay. Hallelujah, sa unang dalangin po namin naman na pastor po. Then sa unti-unti po, naka-recover na po ako. I am into 5 years in recovery na po. Tunay po ang pag-ibig ng mahal na Panginoong Isus. Tunay po ang himala sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Nakikita niyo po ako ngayon. Yung dati pong hukot na hukot, na naglalagas po ang buhok. Narito po ako sa inyong harapan. Right, hallelujah. As a living testimony po. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. Lahat po ng kapurihan, kadakilaan, pasalamat, inuukol ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.